Bukod sa droga at prostitusyon, hindi rin mawawala sa listahan ng kaliwat ka ng krimen na gumimbal sa bayan ngayong taon. Ilan sa mga ito tila nakisabay na rin sa mabilis na agos ng teknolohiya. Dahilan para mas naging mahirap itong masawata ng pulisya. Nadiskubre namin ang isang site sa internet na nagbebenta ng gamot pampalaglag online. Makikita rito ang cellphone number ng seller at kung paano gamitin ang gamot na kanyang ibinebenta. Kaya naman, mabilis rin daw itong nabibili. Nakilala namin noon si Rachel na 3 buwan ang buntis. Hindi niya tunay na pangalan. Gamit ang internet, bumili siya ng gamot pampalaglag sa unang buwan ng kanyang pagbubuntis. Pero hindi rin niya itinuloy ang planong pagpapalaglag ng kanyang dinadala. Sa halip, ibinenta na lamang ni Rachel ang gamot na nabili. Hanggang sa ito na rin ang kanyang pinagkakitaan. Sa 3,000, 10 tablets yun. Tapos Tapos nabibili ko yun dun sa supplier ng 2,500. Pinapatungan ko na lang, 3,000 yan. 500 yung kita ko dun. 2002 na maglabas ang advisory ang Food and Drug Administration o FDA na nagsasabing hindi na rehistrado ang gamot na ginagamit pampalaglag. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagbebenta nito. Dito nakikita natin na yung mga sindikato o yung mga masasamang loob na nasa likod nito gagawa ng paraan para mas maging convenient sa kanila yung kanilang operation o di kaya naman para mas makaiwas sila sa batas. Kasi alam naman natin na pagdating sa cybercrime, wala pang matibay na batas para dito. Tila wala na ngang pinipiling biktima ang mga online crime. Dahil maging ang mga hayop hindi rin nakaligtas sa kamay ng mga mapang-abuso. Sino nga ba ang makalilimot sa pagpalahaw ng mga inosenteng hayop na unti-unting pinarurusahan hanggang sa mamatay? Ang nakababahalang mga video na ito ina-upload sa internet at pinagkakakitaan hanggang sa ibang bansa. Ito ang mga crush video. Natutunan nila ito sa mga foreigners itong crush video. At ang bandang huli, sila na ang sila na ang nagsarili, sila na ang nag-operate ng crush videos. Parang they get excited at the sight of animals na pinapatay, which is kind of a sadistic behavior, or parang there's a sort of an excitement or pleasure. Bukod sa internet, naging mainit din ngayong taon ng krimeng nakuna ng mga CCTV camera sa lansangan. Ang mga riding in tandem o mga kriminal na gumagamit ng motorsiklo para magnakaw o kaya'y pumatay. Hulyo ngayong taon, bandang 6:00 ng hapon na makuna ng CCTV camera ang kotseng ito sa isang barangay sa Maynila. Ayon sa pulisya, papauwi ng pamilyang sakay nito. Pagdating sa bahay, bumaba ang babae para buksan ang gate. Nang may 2 lalaking sakay ng motorsiklo, mabilis na humarang sa kotse. Agad pinaputokan ang sasakyan. Mabilis na umalis ang mga sospek, tangay ang bag na may 17,000 piso. Sa kabutihang palad, nakaligtas ang mga sakay ng kotse dahil bulletproof ang sasakyan. Pero may ilang pagkakataong mas masaklap ang sinapit ng mga biktima. Hindi nakala ni Editha na isa ng malamig na bangkay ang asawa nang uuwi sa kanila. Binaril ng mga hindi pa nakikilalang nakamotor si Dodong. Nakita ko siya sa morgue na nakahiga, pero hindi ako maiyak. Tinatanong ko sa kanya, bakit? Bakit napakaaga mong iwanan ng mga anak mo? Sa CCTV video ng isang establishmento, nakunan ang naganap na pamamaril kay Dodong. Matapos barilin, humarurot papalayo ang mga salarin. Nakakatakot siya dahil habang hindi siya nahuhuli, itong mga nasa riding in tandem, mas nagkakaroon ng impunity. Ang tanong kasi dyan is the PNP up to it? Kung pinasangkapan ng mga killer rider ang motorsiklo, naging mainit naman sa mata ng mga masasamang loob ang pangangarnap ng mga sasakyan.
Pero ngayon, hindi lang kotse kundi pati buhay ang tinatangay ng mga kriminal. Ganitong sinapit ng mga car dealers ni sina Venson Evangelista, Emerson Lozano at kasamang Hernani Sensil. Sa magkaiwalay na insidente ng test drive mula sa mga nagpakilalang buyer umano sa mga sasakyang kanilang ibinebenta, hindi na sila nakabalik pa sa kani-kanilang mga tahanan. Magkakaiwalay na natagpuan ng kanilang mga bangkay. Lahat sila, sunog ang mga bangkay. Yun ang hiningi kong mabuo ang pamilya natin, pero ikaw na wala ka. Kaya kulang. Sobra yung ginawa niyong sobrang karumal-dumal na nagtatrabaho ng marangal. Sana kung kotse lang ang gusto niyo, kinuha niyo na lang. Sana hindi niyo na pinatay. Tsaka sana hindi na ganun kasakit. Lumang tugtugin na kung tutuusin ang isyu ng prostitusyon, droga at krimen sa bansa. Gayunpaman, patuloy pa rin ang pagdami ng salarin at mga kawawang biktima. Hanggat may umuusbong na bagong paraan o modus operandi para magdulot ng kapahamakan ang ilan, hindi titigil ang Reporter's Notebook sa paglalabas ng mga istoryang magsisilbing babala sa publiko at gigising sa mga kinaukulan. Ako si Maki Pulido. Ako si Jigo Manicad at itong nakatala sa aming Reporter's Notebook.